Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Araling Panlipunan, Grade 4, Term 1 Examination Reviewer. Panuto, basahin ang bawat pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Simulan na natin mga bata. Number 1. Ano ang ibig sabihin ng tiyak na lokasyon? A. Lugar batay sa katabing bansa. B. Lugar batay sa klima. C. Lugar batay sa kultura. O D. Lugar batay sa eksaktong kinalalagyan gamit ang latitude o longitude. At ang tamang sagot ay letter D. Number 2. Alin sa mga sumusunod ang ginagamit upang matukoy ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas? A. Bundok at ilog. B. Latitude at longitude. C. Wika at relihiyon. O D. Laki ng populasyon. At ang tamang sagot ay letter B. Number 3. Sa anong bahagi ng mundo matatagpuan ang Pilipinas? A. Kanlurang Asya, B. Silangang Asya, C. Timog Silangang Asya, o D. Hilagang Asya. At ang tamang sagot ay letter C. Number 4. Bakit mahalagang malaman ang relatibong lokasyon ng Pilipinas? A. Upang malaman ang eksaktong sukat ng bansa. B. Upang malaman ang kasaysayan ng bansa. C. Upang matukoy ang dami ng tao. O D. Upang maunawaan ang ugnayan nito sa mga kalapit na bansa. At ang tamang sagot ay letter D. 5. Kung sinabing ang Pilipinas ay nasa silangan ng Vietnam at hilaga ng Indonesia, anong uri ng lokasyon ang inilalarawan? A. Tiyak na lokasyon. B. Relatibong lokasyon. C. Geographical na klima. O D. Absolutong distansya. At ang tamang sagot ay letter B. Number 6. Nakita ni Ana sa mapa na ang Pilipinas ay binubuo ng maraming pulo na may sariling pamahalaan at mamamayan. Paano niya mailalarawan ang Pilipinas bilang isang bansa? A. Isang lugar na walang hangganan. B. Isang pangkat ng mga tao lamang. C. Isang bahagi ng ibang bansa. O D. Isang organisadong pamayanan na may teritoryo, mamamayan at pamahalaan. At ang tamang sagot ay letter D. 7. Kung ang isang bansa ay may malinaw na hangganan at kinikilalang teritoryo, paano ito makatutulong sa pamamahala ng bansa? A. Nagiging magulo ang pamahalaan. B. Natutukoy ang sakop ng kapangyarihan ng pamahalaan. C. Nawawala ang mga mamamayan. O D. Hindi na kailangan ng batas.
ang tamang sagot ay letter B. Number 8. Ipinakita sa klase ang mapa ng Pilipinas kasama ang mga karatig-bansa nito. Paano mo magagamit ang impormasyong ito upang maunawaan ang lawak ng teritoryo ng Pilipinas? A. Sa pamamagitan ng pagtingin sa kultura ng bansa. B. Sa pamamagitan ng pag-alam sa laki at hangganan nito kumpara sa iba. C. Sa pamamagitan ng pagbilang ng tao. O D. Sa pamamagitan ng pag-aral ng wika. At ang tamang sagot ay letter B. Number 9. Sinabi ng dalawang mag-aaral. Si Ben, ang bansa ay binubuo lamang ng mga tao. Si Liza, ang bansa ay may mamamayan, teritoryo, mamahalaan at soberanya. Alin ang tamang pagsusuri? A. Tama si Ben dahil mahalaga ang tao. B. Tama si Liza dahil kompleto ang elemento ng bansa. C. Pareho silang mali. O D. Pareho silang tama. At ang tamang sagot ay letter B. 10. Pinag-aralan ninyo ang Pilipinas ay may tiyak na hangganan batay sa mga kasunduan at batas. Ano ang pinapakita nito tungkol sa teritoryo ng bansa? A. Ito ay pabago-bago lamang. B. Ito ay walang batayan. C. Ito ay may legal na batayan at kinikilala. O D. Ito ay hindi mahalaga. At ang tamang sagot ay letter C. 11. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pisikal na katangian ng Pilipinas? A. Wika, B. Relihiyon, C. Bundok, o D. Tradisyon. At ang tamang sagot ay letter C. Number 12. Ano ang tumutukoy sa pantao na katangian ng isang bansa? A. Anyong lupa at anyong tubig. B. Klima at panahon. C. Kultura, wika at populasyon. O D. Bulkan at kagubatan. At ang tamang sagot ay letter C. 13. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng anyong tubig sa Pilipinas? A. Bundok Apo, B. Ilog Pasig, C. Bulkang Mayon, o D. Borol. At ang tamang sagot ay letter B. 14. Sinabi ni Marco na mas mahalaga ang pisikal na katangian kaysa sa pantao sa pagkakakilanlan ng Pilipinas. Ano ang pinakamainam na pagsusuri? A. Tama siya dahil nakikita ang pisikal na katangian. B. Tama siya dahil hindi mahalaga ang tao. C. Hindi siya tama dahil pantao lamang ang mahalaga. O D. Hindi siya tama dahil parehong mahalaga ang pisikal at pantao sa pagkakakilanlan. At ang tamang sagot ay letter D. 15. Ayon kay Leia, ang kultura at wika ay hindi nakatutulong sa pagkakakilanlang geographical ng bansa. Ano ang iyong pagsusuri?
A. Tama siya dahil physical lamang ang mahalaga. B. Tama siya dahil hindi nakikita ang kultura. C. Mali siya dahil ang pantao na katangian ay bahagi ng pagkakakilanlan. O D. Mali siya dahil klima lamang ang mahalaga. At ang tamang sagot ay letter C. 16. Paano nakaaapekto ang lokasyon ng Pilipinas sa klima nito? A. Nagiging malamig sa buong taon. B. Nakararanas ng tropical na klima dahil sa lokasyon malapit sa Ecuador. C. Walang epekto ang lokasyon sa klima. O D. Nagkakaroon ng yelo sa taglamig. At ang tamang sagot ay letter B. 17. Bakit maraming anyong tubig ang nakapaligid sa Pilipinas? A. Dahil ito ay isang kapuluan. B. Dahil ito ay disyerto. C. Dahil ito ay bundok lamang. O D. Dahil ito ay nasa hilagang pulo. At ang tamang sagot ay letter A. 18. Kung ikaw ay isang mangingisda sa Pilipinas, paano mo mapapakinabangan ang katangiang geographical ng bansa? A. Sa pagtatanim ng palay sa bundok. B. Sa paggawa ng gusali. C. Sa pagmimina sa lungsod. O D. Sa pangingisda sa mga dagat at karagatan. At ang tamang sagot ay letter D. 19. Napansin mong madalas daanan ng bagyo ang Pilipinas. Ano ang dapat gawin upang mapahalagahan at papangalagaan ang sarili at kapaligiran? A. Hindi pansinin ang babala. B. Maghanda at sumunod sa mga babala ng pamahalaan. C. Magtapon ng basura sa ilog. O D. Maglaro sa labas habang may bagyo. At ang tamang sagot ay letter B. 20. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa katangiang geographical ng Pilipinas? A. Pagtatapon ng basura kung saan-saan. B. Pagsira sa kalikasan. C. Pangangalaga sa kapaligiran at likas na yaman. O D. Hindi pakikilahok sa gawain ng komunidad. At ang tamang sagot ay letter C. 21. Nakatira si Juan sa isang lugar na maraming puno at kagubatan. Alin sa mga sumusunod ang maaaring maging pangunahing pinagkukunan yaman sa kanilang lugar? A. Yamang mineral. B. Yamang tubig. C. Yamang lupa. O D. Yamang kagubatan. At ang tamang sagot ay letter D. 22. Kung ang isang lugar ay malapit sa dagat, anong uri ng likas na yaman ang maaaring mapakinabangan ng mga tao? A. Yamang mineral. B. Yamang tubig. C. Yamang lupa. O D. Yamang enerhiya.
At ang tamang sagot ay letter B. 23. May natuklasang ginto sa isang bundok. Anong uri ng pinagkukunan yaman ito? A. Yamang tubig, B. Yamang lupa, C. Yamang mineral, o D. Yamang kagubatan. At ang tamang sagot ay letter C. 24. May dalawang paraan ng paggamit ng likas ng yaman. Paraan A, labis na pagputol ng puno para sa kita. Paraan B, maingat at planadong pagputol at pagtatanim muli. Alin ang mas nararapat at bakit? A. Paraan A dahil mas mabilis ang kita. B. Paraan A dahil mas madali ito. C. Paraan B dahil napapanatili ang kalikasan. O D. Pareho lang ang epekto. At ang tamang sagot ay letter C. 25. Sinabi ni Pedro na hindi mahalaga ang pangangalaga sa likas ng yaman dahil marami pa naman ito. Ano ang pinakamainam na pagsusuri? A. Tama siya dahil hindi nauubos ang yaman. B. Tama siya dahil hindi ito kailangan. C. Mali siya dahil walang epekto ang tao. O D. Mali siya dahil maaaring maubos ang likas na yaman kapag hindi inalagaan. At ang tamang sagot ay letter D. 26. May dalawang komunidad. Komunidad A, umaasa sa pangingisda. Komunidad B, umaasa sa pagmimina. Ano ang tamang pagsusuri tungkol sa kanilang pinagkukunang yaman? A. Pareho silang umaasa sa yamang lupa. B. Magkaiba ang kanilang pinagkukunang yaman kaya magkaiba rin ang kabuhayan. C. Pareho silang walang pinagkukunang yaman. O D. Wala itong epekto sa ekonomiya. At ang tamang sagot ay letter B. 27. Napansin na sa isang lugar na may malawak na kagubatan ay maraming produktong kahoy na naibebenta. Ano ang pinapakita nito? A. Walang silbi ang kagubatan. B. Ang yamang kagubatan ay may pakinabang sa ekonomiya. C. Mas mahalaga ang yamang tubig. O D. Hindi ito nakatutulong sa tao. At ang tamang sagot ay letter B. 28. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na paraan upang mapakinabangan ang yamang mineral ng bansa? A. Labis na pagmimina kahit masira ang kalikasan. B. Pagbabalewala sa batas. C. Hindi paggamit ng yamang mineral. O D. Responsableng pagmimina na may pangangalaga sa kapaligiran. At ang tamang sagot ay letter D. 29. May mungkahi na putulin ang lahat ng puno upang magkaroon ng malaking kita. Ano ang pinakamainam na pasya? A. Sang-ayon dahil kikita agad. B. Hindi sang-ayon dahil masisira ang kalikasan at kabuhayan sa hinaharap. C. Sang-ayon dahil madali ito. O D. Walang pakialam.
ang tamang sagot ay letter B. 30. Sinabi ni Ana na mas mahalaga ang kita kaysa sa pangangalaga ng likas na yaman. Ano ang pinakamainam na pagsusuri? A. Tama dahil kailangan ng pera. B. Tama dahil mabilis ang kita. C. Mali dahil dapat balanse ang kita at pangangalaga sa likas na yaman. O D. Mali dahil hindi kailangan ng kita. At ang tamang sagot ay letter C. Good job, everyone! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!